Pinagtabuyan ang buntis na asawa sa kalsada dahil sa mga kasinungalingan ng sariling pamilya. Natagpuan ni Rafael si Leah na naghihirap sa isang liblib na baryo, habang si Rafael ay pilit na pinapakasal sa isang mayamang heredera. Sa gitna ng marangyang piging, si Leah ay kumakapit sa buhay para sa kanilang anak. Wala kang puwang sa aming antas, isang basura lang ang anak mo, ang bulyaw ng kanyang ama. Ngunit sa isang iglap, tinalikuran ni Rafael ang kanyang mana at hinarap ang kapangyarihan ng mga De La Cruz. Winakasan na niya ang pagiging sunod-sunuran. Tumayo siya upang protektahan ang kanyang tunay na yaman. Sa oras na talikuran ng tagapagmana ang lahat ng ginto para sa pag-ibig, sino ang tunay na magtatagumpay sa huli? Isang mainit at maalinsangang hangin mula sa probinsya ng Quezon ang sumalubong kay Rafael de la Cruz nang buksan niya ang bintana ng kanyang mamahaling SUV. Napangiwi siya. Sanay sa malamig at artificial na hangin ng kanyang opisina sa Makati, ang natural na klima ng labas ay parang isang sampal sa kanyang balat. "Boss, pasensya na po. Mukhang may tiyangge sa bayan kaya matindi ang traffic." Paumanhin ng kanyang driver na si Mang Tonyo habang pilit isinisingit ang sasakyan sa masikip na kalsada na puno ng mga tricycle at mga taong naglalakad. "It's fine, Mang Tonyo. Just find a way through this," sagot ni Rafael, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang kanyang boses ay may bahid ng inis na hindi maitago. Isang mahalagang meeting kasama ang mga investor para sa bago nilang luxury resort ang dahilan kung bakit siya napadpad sa liblib na lugar na ito. At ang bawat minutong nasasayang sa traffic ay tila isang butil ng buhangin na dumudurog sa kanyang pasensya. Hindi siya para sa ganitong lugar. Ang mundo niya ay gawa sa salamin, bakal at konkreto. Isang mundong kinokontrol ng kanyang amang, si Don Alejandro de la Cruz, ang hari ng De La Cruz Holdings. Isang mundong malapit nang maging ganap na sa kanya sa oras na pakasalan niya si Cassandra Imperial. Sa pag-iisip pa lang sa pangalan ng kanyang fiancé, tila bumigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Dahil sa hindi na makatiis sa pagkainip, binuksan ni Rafael ang pinto. "Dito na lang muna ako, Mang Tonyo. Maglalakad-lakad lang ako. Just text me kapag nakausad na tayo." Hindi na niya hinintay ang sagot ng driver. Bumaba siya. Agad na inayos ang gusot sa kanyang mamahaling Italian suit. Pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nasa kanya. Isang estranghero sa kanilang maliit na mundo. Binaliwala niya ang mga tingin at nagsimulang maglakad sa gilid ng palengke. Ang amoy ng mga sariwang isda, pinaghalong prutas, at pawis ng mga tao ay dumikit sa kanyang pangamoy. At doon, sa gitna ng magulong dagat ng mga tao, sa gitna ng ingay at sigawan, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. May isang babaeng nakatayo, nakatalikod sa kanya. Suot nito ang isang luma at kumupas na duster. Pawisan ang kanyang likod at tila nahihirapan siyang buhati ng isang bayong na puno ng mga gulay. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Rafael. Iyon ay ang pamilyar na hubog ng kanyang mga balikat. Ang paraan ng pagtali niya sa kanyang buhok. Dahan-dahan itong lumingon at ang puso ni Rafael ay tila binayo ng isang maso. Ang mga tunog sa paligid niya ay naglaho. Ang natira na lang ay ang malakas na kabog sa kanyang dibdib. Ang mga mata nilang dalawa ay nagtama. Maputla, payat. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit walang duda. Siya pa rin iyon. Leah. Ang pangalan ay isang bulong lamang mula sa kanyang mga labi. Ngunit sapat na yon para marinig nito. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng babae. Mula sa pagod, naging gulat, at mabilis na naging isang malamig na pader ng bakal. At nang ibinaba ni Rafael ang kanyang tingin, doon niya nakita ang bagay na tuluyang nagpaguho sa kanyang mundo. Ang malaking umbok sa ilalim ng kanyang duster. Ang tiyan na nagsasabing nagdadalang tao ito. Si Leah Villanueva, ang kanyang asawa, ang kanyang dating asawa, ay buntis. Automatikong humakbang si Rafael palapit.
Ngunit napaatras si Leah na parabang napaso. Ang bayong na dala niya ay bumagsak sa lupa at ang mga gulay ay gumulong sa maruming semento. "Huwag kang lalapit," sabi ni Leah. Ang boses ay nanginginig ngunit matatag. "Leah, anong anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Rafael. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Paano? Bakit? Hindi niya mahanap ang tamang mga salita. Pinulot ni Leah ang kanyang mga gamit, umiiwas sa tingin ni Rafael. "Wala ka na roon, Rafael. Umalis ka na." "Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo." Giit niya. Ang boses ay bahagyang tumaas. Hinawakan niya ito sa braso. "Leah, tingnan mo ako. Yang dinadala mo. Kanino?" Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. At sa mga mata nito, wala nang bakas ng pagmamahal na dati niyang nakikita. Ang naroon ay sakit, takot, at isang patong ng galit na hindi niya maintindihan. "Hindi mo na kailangang malaman." Malamig na sagot nito at marahas na binawi ang kanyang braso. "Pabayaan mo na kami." "Kami?" Ang salitang yon ay tumusok sa puso ni Rafael. Tumalikod na si Leah at nagsimulang maglakad palayo, papasok sa siksikan ng mga tao. Sinubukan siyang habulin ni Rafael, ngunit tila ang kanyang mga paa ay nakapako sa lupa. Ang isip niya ay isang blangkong papel. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang sinabi ng kanyang ama, 1 taon na ang nakalipas. "Iniwan ka na niya, Rafael. Sumama sa ibang lalaki. Kalimutan mo na ang babaeng iyon." Pinanood niya ang papalayong anyo ni Leah hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng mga tao. Bumalik siya sa sasakyan na parang isang kaluluwang nawawala. "Boss, okay lang po kayo? Namumutla po kayo?" Nag-aalalang tanong ni Mang Tonyo. Hindi sumagot si Rafael. Umupo siya sa likod, nakatingin sa kawalan. Ang imahe ni Leah, ang pagod sa kanyang mukha, ang luma niyang damit, at ang kanyang malaking tiyan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Sa screen, lumitaw ang pangalan ni Cassie. Walang gana niya itong sinagot. "Hi, Hon. How's the site visit? I was just calling to ask if you prefer the white gardenias or the Ecuadorian roses for the reception." Masiglang boses ni Cassie ang narinig niya mula sa kabilang linya. Mga bulaklak, kasal, mga bagay na kanina lang ay sentro ng kanyang mundo, ngunit ngayon ay parang wala nang anumang kahulugan. "Anything's fine, Cassie," matamlay niyang sagot. "Are you okay? You sound tired." "Yeah, just tired. The trip was long." Habang nagsasalita si Cassie tungkol sa mga plano sa kasal, ang isip ni Rafael ay bumalik sa huling sandali bago tuluyang nawala si Leah sa kanyang paningin. Sa pagbawi nito ng kanyang braso, bahagyang umangat ang manggas ng kanyang duster. At sa isang saglit, sa ilalim ng sikat ng araw, nasilayan niya ito. Isang maliit, manipis na peklat sa kanyang pulsuhan. Isang peklat na alam niya ang pinagmulan. Isang peklat na nakuha nito nang minsang subukan nilang magluto ng hapunan at aksidenteng natalsikan ito ng kumukulong mantika habang pinoprotektahan siya. Isang peklat na pareho nilang ginamot. Isang peklat na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam ng kwento. At sa sandaling iyon, isang malamig na pagdududa ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang tanong na nagsimulang bumasag sa lahat ng kasinungalingang kanyang pinaniwalaan sa loob ng 1 taon. Kung totoong ipinagpalit siya ni Leah sa ibang lalaki, bakit suot pa rin niya ang peklat na alaala nilang dalawa? Bawat hakbang palayo sa palengke ay parang isang karayom na tumutusok sa talampakan ni Leah Villanueva. Ang bigat ng bayong na dala niya ay wala sa bigat ng kabog sa kanyang dibdib. Ang hangin na kanina'y maalinsangan ay tila naging yelo na bumabalot sa kanyang mga baga. Nakita niya ako. Pagkatapos ng 1 taon, nakita niya ako. Ang mga salitang iyon
ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Isang nakakabinging ugong na nagpapablangko sa lahat ng iba pang bagay. Hindi niya namalayan ang mga tricycle na bumubusina, ang mga taong nag-uusap o ang alikabok na nililipad ng hangin. Ang tanging nakikita niya ay ang mga mata ni Rafael de la Cruz, ang mga matang minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay, na ngayon ay nagdudulot sa kanya ng matinding takot. Nang marating niya ang maliit na bahay na paupahan sa dulo ng isang makipot na eskinita, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang pinto. Pagpasok niya, ibinagsak niya ang bayong sa sahig at napasandal siya sa pader. Habol ang kanyang hininga. "Lia, anong nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka?" Isang nag-aalalang boses ang sumalubong sa kanya. Si Rosa Santos, ang biyudang may-ari ng bahay, at ang tanging taong naging kaibigan niya sa San Isidro, ay mabilis na lumapit at inalalayan siya papunta sa isang lumang silyang yantok. "Ate Rosa," hikbi ni Lia. Hindi na napigilan ang mga luhang kanina pag gustong kumawala. "Nakita niya ako. Si Rafael." Natigilan si Rosa. Ang kanyang mukha, na laging masayahin, ay nabahiran ng pag-aalala. Kumuha siya ng isang basong tubig at iniabot kay Lia. "Sino? Ang ama ng dinadala mo?" Tumangulang si Lia, ang lalamunan ay tila may nakabara. Hinagod ni Rosa ang kanyang likod. Isang kilos na puno na ng pag-unawa at pagdamay. "Paano? Paanong nangyari iyon?" "Hindi ko alam," bulong ni Lia. "Nasa palengke lang ako. Bigla na lang siyang nandoon. Parang isang multo mula sa nakaraan." Tinitigan ni Rosa ang kaibigan. "Sinubukan mo bang sabihin sa kanya tungkol sa bata?" Umiling si Lia. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang tanong ni Rosa ay nagbukas ng isang sugat na pilit niyang tinatakpan. Ang alaala ng mga araw at linggo ng desperasyon ay bumalik na parang isang alon. 6 na buwan na ang nakalipas. Nakatayo si Lia sa isang payphone sa kanto. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang resibo kung saan nakasulat ang numero ng opisina ni Rafael. Kakalabas lang niya mula sa health center. Dala ang kumpirmasyong nagbago sa kanyang buhay. Positibo, buntis siya. Sa kabila ng sakit ng paghihiwalay, isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Ito na ang magiging tulay para magkausap sila. Hindi siya maaaring palaguin ang kanilang anak ng mag-isa. Kailangang malaman ni Rafael. Nang sa wakas ay may sumagot sa kabilang linya. Isang malamig at profesional na boses ng babae ang kanyang narinig. "De la Cruz Holdings, good morning." "Hello, pwede ko po bang makausap si Mr. Rafael de la Cruz? May I know who's calling, please?" "Sabihin niyo po, si Lia Villanueva." Ilang sandali ng katahimikan, narinig niya ang mahinang pagtipa sa keyboard. "I'm sorry, ma'am, but Mr. de la Cruz is in a very important meeting right now. Can I take a message instead?" "Importante to. Pakiusap. Kahit 1 minuto lang." Pagmamakaawa ni Lia, ang boses ay nanginginig na. "He left specific instructions not to be disturbed, ma'am." Sagot ng babae. Ang tono ay hindi nagbabago. Tila ba sanay na sanay nang tumanggi sa mga tawag. "Just leave a message and we'll have him call you back." Ibinigay ni Lia ang numero ng telepono ni Aling Nena, ang may-ari ng sari-sari store, kung saan siya nakikitawag. Ngunit ang tawag na yon ay hindi kailanman dumating. Sinubukan niya ulit kinabukasan, at sa susunod na araw, at sa susunod pa. Laging pareho ang sagot. "He's busy. He's out of the country. He's in a meeting." Laging ang boses ng babaeng yon, si Cassie, ang sekretarya ni Rafael, ang humaharang sa kanya. "Sinubukan ko, Ate Rosa," sabi ni Lia. Ang boses ay basag. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang sakit ng alaala ay sariwa pa rin. "Sa lahat ng paraan na alam ko, hindi siya sumuko sa telepono
Nang naubos na ang kanyang ipon sa kakatawag, ginawa niya ang huling bagay na kaya niya. Bumili siya ng stationery at isinulat ang lahat. Isinulat niya ang tungkol sa kanilang anak. Isinulat niya ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kalituhan, ang kanyang pag-asa na maayos pa nila ang lahat. Isinilid niya sa sobre ang kanyang buong puso at kaluluwa. Ipinadala niya ito sa opisina ni Rafael, registered mail, para masigurong makakarating. Araw-araw siyang nag-abang sa kartero, ngunit makalipas ang 2 linggo, ang bumalik sa kanya ay ang parehong sobre. Sa ibabaw nito, may isang malaking pulang selyo, Return to Sender. Ang selyong yon ang pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa sa kanyang puso. Iyon ang sandaling tinanggap niya na wala na talaga. Isinara na ni Rafael ang lahat ng pinto. Ayaw na nitong marinig ang kahit ano mula sa kanya. Kaya't nagpasya siya. Palalakihin niya ang kanyang anak ng mag-isa. Itatago niya ito mula sa magulo at malupit na mundo ng mga De la Cruz. Dito sa San Isidro, sa tulong ni Ate Rosa, bubuo siya ng isang simpleng buhay. Isang buhay na payapa. Isang kapayapaan na winasak ng paglitaw ni Rafael kanina. Hinawakan ni Lia ang kanyang tiyan, naramdaman ang marahang paggalaw sa loob. Isang paalala ng buhay na kanyang pinoprotektahan. Hindi ko hahayaang saktan kanila, anak. Bulong niya sa sarili. Hindi ko hahayaan na kunin kanila sa akin. Ako ang nanay mo. Tayong dalawa lang. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang matibay na determinasyon. Hindi na siya ang Lia na mahina at nagmamakaawa. Isa na siyang ina at gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang anak. Gumabi na. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, unay ambon, hanggang sa tuluyang lumakas, tumatambol sa kanilang yero na bubong. Ang tunog ay dapat sanay nakakakalma, ngunit para kay Lia, ito'y tila isang babala. Pagkatapos ng isang simpleng hapunan na ipinilit ni Rosa na kainin niya, pumasok na si Lia sa kanyang maliit na silid. Humiga siya, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Bawat anino sa dingding ay tila nag-aanyong tao. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Maya-maya pa, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang tunog na hindi gawa ng kalikasan. Tok, tok, tok. 3 malinaw at sinadyang katok sa kanilang pintuan. Napabangon si Lia. Ang puso niya'y kumakaripas sa takbo. Sino ang kakatok sa ganitong oras ng gabi? Sa gitna ng ganitong kalakas na ulan? Narinig niya ang mga yabag ni Rosa mula sa kabilang kwarto. Dahan-dahan, sumilip si Lia mula sa kanyang pinto. Nakita niya si Rosa na naglalakad papunta sa sala, may hawak na pamalo. Sino yan? Maingat na tanong ni Rosa. Walang sumagot. Ang tanging naririnig ay ang lagaslas ng ulan. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, muling umulit ang pagkatok. Mas malakas, mas mapilit. Tok, tok. Dahan-dahan, maingat na sinilip ni Lia ang maliit na siwang sa kanilang bintanang gawa sa kapis. Ang kanyang hininga ay huminto sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at hindi makapaniwala. Sa labas, basang-basa sa ulan, nakatayo ang isang figura. Ang kanyang mamahaling damit ay lukot at nababad na sa tubig. Ang kanyang buhok ay tumutulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok ng diretso sa pinto, nagniningas sa isang emosyong hindi maintindihan ni Lia, isang halo ng pagsisisi, galit, at matinding determinasyon. Nakatayo sa labas ng kanilang pinto, sa gitna ng bumubuhos na ulan, ay si Rafael de la Cruz. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay ang pinakamahaba at pinakamabigat na biyaheng naranasan ni Rafael sa buong buhay niya. Bawat kilometrong lumalayo sa San Isidro ay tila humihila
sa isang bahagi ng kanyang kaluluwa pabalik. Ang malakas na ulan ay humahampas sa bintana ng sasakyan, kasabay ng unos na namumuo sa kanyang isipan at puso. Hindi niya pinilit si Leah na buksan ang pinto. Paano niya magagawa iyon? Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Isang takot na tila siya ang dahilan. Ang dating kanlungan niya ay ngayon takot sa kanya. Ang realisasyong yon ay mas masakit pa sa sampal. Umalis siya sa San Isidro nang gabing iyon na may dalang higit pang mga tanong kaysa sa mga sagot. Ang peklat sa pulsuhan ni Leah, ang kanyang kahirapan, ang kanyang pagbubuntis, at ang takot sa kanyang mga mata. Wala ni isa sa mga ito ang tumutugma sa kwentong ibinigay sa kanya. Ang kwento ng isang babaeng taksil na sumama sa ibang lalaki para sa mas maginhawang buhay. Ang Leah na nakita niya ay hindi taksil. Ang Leah na nakita niya ay isang babaeng sugatan, nag-iisa at lumalaban. Pagdating niya sa mansyon ng mga De La Cruz kinabukasan, ang karangyaan ng lugar ay tila isang insulto sa imahe ni Leah na nakatayo sa putikan ng palengke. Ang malamig na marmol na sahig, ang mga naglalakihang painting sa dingding, ang mga chandelier na kumikinang. Lahat ng ito ay sumisigaw ng kapangyarihan at kayamanan. Ngunit para kay Rafael, ang mga ito ngayon ay sumisigaw ng kasinungalingan. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang ama. Naabutan niya si Don Alejandro de la Cruz na nakaupo sa kanyang malaking silyang gawa sa leather, nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Ang presensya pa lang nito ay sapat na para mapuno ang buong silid. "Good morning, Dad!" bati ni Rafael. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "You're back early," sabi ng matanda. Hindi man lang inaalis ang tingin sa binaba. "I trust the meeting with the investors went well." "It did. They're on board." Maikling sagot ni Rafael. Huminga siya ng malalim. "Dad, may itatanong sana ako." Doon lang ibinaba ni Don Alejandro ang kanyang dyaryo. Ang kanyang mga mata, matalas at laging mapanuri, ay tumitig kay Rafael. "Ano yon?" "It's about Leah." Ang pagbanggit pa lang sa pangalan ay nagpabago sa aura ng silid. Ang kilay ni Don Alejandro ay nagsalubong. "Anong tungkol sa babaeng yon? Akala ko ba tapos na tayo dyan?" "I saw her, Dad. Sa Quezon. I ran into her by accident." Isang saglit na katahimikan ang namayani. Nakita ni Rafael ang isang bahagyang paninigas sa panga ng kanyang ama. Isang reaksyong napakabilis na kung hindi siya nagmamasid ay hindi niya mapapansin. "And so, anong gusto mong gawin ko? Magpadala ng bulaklak?" Sarkastikong tugon ng matanda bago muling kunin ang dyaryo. "That chapter is closed, Rafael. Huwag mo nang hukayin ang walang kwentang nakaraan na yan. It will do you no good. Focus on your future. Focus on Cassie." Ang paraan ng pagsabi nito, malamig, pinal, at walang puwang para sa anumang diskusyon, ay mas lalong nagpatibay sa hinala ni Rafael. Dati, ang ganitong utos mula sa kanyang ama ay sapat na para tumiklop siya. Pero hindi ngayon, hindi na. Dumating ang gabi. Ang hapunan ay inihanda sa mahabang lamesa ng kanilang dining hall. Naroon si Cassie, maganda at eleganteng gaya ng dati. Suot ang isang mamahaling bestida. Ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang kagandahan ay tila artipisyal sa paningin ni Rafael. "Hon, you've been so quiet since you got back." Puna ni Cassie habang nilalagyan ng wine ang kanyang kopita. "May problema ba sa resort project?" "Wala. Everything's fine," sagot ni Rafael, pilit nang ngumiti. Pagkatapos ay, na para bang wala lang, idinagdag niya, "It's a quiet town. San Isidro. Mukhang mahirap ang buhay doon." Iyon lang. 3 simpleng salita. San Isidro. Nakita niya ito, ang halos hindi mapansing pagbilis ng pagkurap ng mga mata ni Cassie. Ang bahagyang paninikip ng hawak nito sa kanyang kopita. Isang reaksyong tumagal lang ng 1 segundo
bago ito muling ngumiti ng mas matamis. Oh, well, that's why we're building the resort, right? To bring progress to those places, masiglang sabi nito, bago mabilis na ibahin ang usapan. By the way, I saw the most beautiful wedding invitations today. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Rafael ang kailangan niyang makita. Ang lamat. Ang unang lamat sa perpektong maskara. Pagkatapos ng hapunan, umakyat siya sa kanyang silid at binuksan ang kanyang laptop. Puno ng determinasyon, binuksan niya ang kanyang mga lumang email. Nag-search siya. Leah Villanueva. Walang lumabas. Sinubukan niya ang email address nito. Walang record ng anumang mensaheng ipinadala nito sa loob ng 1 taon. Sinubukan niyang hanapin sa social media. Ang profile nito ay deactivated na. Para bang binura ito sa kanyang digital na mundo. Para bang sinigurado ng isang tao na wala siyang makikitang anumang bakas. Ang pakiramdam na pinaglalaruan siya ay mas lalong tumindi. Isinara niya ang laptop, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Hindi siya pwedeng umasa sa mga taong nasa paligid niya. Kung may kasinungalingang nangyayari, lahat sila ay kasabwat dito. Kailangan niya ng tulong mula sa labas, mula sa isang taong mapagkakatiwalaan niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero mula sa memorya. Reyes, this is Rafael de la Cruz. Mr. de la Cruz, it's been a while. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Si Reyes ay isang pribadong investigador na minsan nang tinulungan ng kanyang ina sa isang personal na kaso. I have a sensitive job for you, Reyes. It needs to be off the books. Completely confidential. You have my word, sir. Huminga ng malalim si Rafael. I need you to find out everything you can about a woman named Leah Villanueva. She's currently living in San Isidro, Quezon. I want to know about her life for the past year. Where she's been, who she's been with, everything. And more importantly, Dinia, I need you to investigate why all my communication with her was severed exactly 1 year ago. Phone calls, letters, emails. Lahat. I want to know if they were blocked, and if so, by whom. Isang araw ang lumipas. Isang araw ng pagkukunwari, ng pagngiti kay Cassie, ng pag-uulat sa kanyang ama, habang ang kanyang isip ay nasa San Isidro. Bawat ring ng kanyang telepono ay nagpapakaba sa kanya. At sa wakas, habang mag-isa siya sa kanyang opisina, tumawag si Reyes. May nakuha na ako, Mr. de la Cruz. Sabi ng investigador, ang boses ay seryoso. Marami pa akong kailangang kumpirmahin tungkol sa buhay niya sa probinsya. Pero may isang bagay na akong nakita na siguradong magugustuhan mo. What is it, Reyes? Tanong ni Rafael. Ang kanyang pulso ay bumibilis. Chinek ko ang mga records ng mail delivery sa opisina at sa mansyon ninyo. Gaya ng inaasahan, maraming outgoing mail, pero halos walang incoming na nakapangalan sa'yo mula sa probinsya. Except for one thing. Huminto si Reyes na tila para magbigay ng bigat sa susunod niyang sasabihin. Tuangay, sobu pham tralay tu dia chico ngay, trong sao thang đầu, sau khi cô Villanueva rời đi Cao Bắc Thượng, và chu kiến nhận lại. Không phải của ngài. Natahimik si Rafael. Ang mga salita ni Reyes ay tumagos sa kanyang pandinig. Umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang bungo. Returned parcels, mga sulat na ipinabalik. At isang pirma na hindi sa kanya. Ang ibig sabihin lang nito ay isa. May mga sulat si Leah, sinubukan niyang sumulat. At may isang taong malapit sa kanya, ang sumisiguradong hindi niya yon matatanggap. Ang lamat na nakita niya ay hindi na lamat lang. Isa na itong malaking bitak. At determinado si Rafael na wasakin ito ng tuluyan. 2 araw. 2 araw ng nakakabinging katahimikan. Mula ng gabing kumatok si Rafael sa gitna ng ulan, hindi na ito muling nagpakita. Para kay Leah, ang bawat araw na lumilipas ay isang halo ng ginhawa at kabog ng dibdib.
Ginhawa dahil hindi na nagugulo ang kanyang payapang buhay. Kabog ng dibdib dahil alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang isang De La Cruz ay hindi basta-basta sumusuko. Sa ikatlong araw, isang mensahe ang dumating sa lumang cellphone ni Rosa mula sa isang numerong hindi rehistrado. Pakiusap, Lia. Magkita tayo. Sa dalampasigan sa dulo ng bayan, sa paglubog ng araw. Mag-isa lang ako. Gusto ko lang mag-usap. Ipinakita ni Rosa ang text kay Lia. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong gagawin mo? Matagal na tinitigan ni Lia ang screen. Ang isang bahagi niya ay sumisigaw na huwag pumunta, na manatili sa ligtas na pader ng kanilang munting tahanan. Ngunit ang isa pang bahagi ay alam na hindi niya matatakasan ito habang buhay. Mas mabuti nang harapin ito sa sarili niyang mga termino, sa isang lugar na bukas at malawak, kung saan hindi niya mararamdaman na siya ay nakakulong. Pupunta ako, mahinang sabi ni Lia. Kailangan na itong matapos. Ang dalampasigan sa dulo ng San Isidro ay tahimik at halos walang tao. Ang buhangin ay kulay abo, at ang mga alon na humahampas ay banayad. Ang papalubog na araw ay nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay kahel at lila. Doon, nakita siya ni Lia, nakatayo malapit sa tubig, nakatalikod sa kanya. Hindi na ito suot ang kanyang mamahaling suit. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong. Ang mga sapatos ay hawak sa isang kamay habang ang kanyang mga paa ay nakatapak sa buhangin. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang maramdaman ni Rafael ang kanyang presensya, marahan itong lumingon. Sa kanyang mga mata, wala ang pagmamadali o ang inis na nakita ni Lia sa palengke. Ang naroon ay isang malalim na kalungkutan. Salamat sa pagdating mo, sabi ni Rafael. Ang boses ay halos isang bulong. Hindi sumagot si Lia. Huminto siya ilang talampakan ng layo mula rito. Ang mga braso ay nakayakap sa kanyang sarili na para bang isang pananggalang. Alam kong wala na akong karapatang hilingin ito. Pero, pakiusap, bigyan mo ako ng ilang minuto, sabi ni Rafael. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Ipinakita niya ito kay Lia. Isang maliit at makinis na puting bato. Agad itong nakilala ni Lia. Ang puso niya ay tila piniga. Iyon ang batong pinulot nila mula sa dalampasigan ng Batangas noong kanilang unang wedding anniversary. Para laging maalala natin na ang pag-ibig natin ay kasing tigas at kasing simple ng batong ito, sabi ni Rafael noon. Naalala mo pa ba? Tanong ni Rafael, isang mapait ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Itinago ko ito, Lia. Sa lahat ng nangyari, hindi ko ito itinapon. Ang bato ay tila isang susi na nagbukas sa damdaming matagal nang ikinulong ni Lia. Ang mga pader na kanyang itinayo ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Bakit, Rafael? Tanong ni Lia. Ang boses ay basag. Bakit mo ako ginaganito? Pagkatapos ng lahat, dahil kailangan kong malaman ang totoo, sagot ni Rafael. Humakbang palapit, ngunit huminto nang makitang napaatras si Lia. Sinubukan mo bang tawagan ako? O sulatan man lang? Ang tanong na yon ang tuluyang nagpabagsak sa kanyang depensa. Ang sakit, ang sama ng loob, ang pag-iisa na kanyang tiniis sa loob ng maraming buwan ay bumulwak na parang isang sirang dam. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tawagan? Umiling siya. Ang tawa niya ay walang saya. Araw-araw, Rafael. Araw-araw akong tumatawag sa opisina mo nang malaman kong nagdadalang tao ako. Araw-araw. Ang sekretarya mo ang sumasagot. Laging busy ka raw. Laging nasa meeting. Nagpadala ako ng sulat, Rafael. Isinulat ko ang lahat. Pero ibinalik lang sa akin. Return to sender. Ang bawat salita ay isang dagok. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Rafael. Mula sa pag-asa, naging pagkalito, at tuluyang naging realisasyon at sakit.
Ipinamukha ninyong lahat sa akin na wala akong halaga. Patuloy ni Leah, ang mga luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Na isa lang akong basura na kailangang itapon para hindi makasagabal sa magandang buhay mo. Kaya tinanggap ko. Tinanggap ko na lang na mag-isa ako rito, na palalakihin ko ang anak ko ng mag-isa. Ang hangin ay tila nanigas sa pagitan nilang dalawa. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Leah at ang hampas ng mga alon. Marahan na para bang takot na baka tumakbo si Leah. Lumapit si Rafael. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Leah, ang bata, anak ko ba siya? Ang tanong na yon ay matagal nang hinihintay ni Leah. Ngunit ngayong narinig na niya, tila naubos ang lahat ng kanyang lakas. Wala nang galit, wala nang pader. Ang natira na lang ay ang pagod at ang bigat ng katotohanan. Dahan-dahan siyang tumango. Oo, bulong niya. Isang malakas na paghinga ang pinakawala ni Rafael na para bang sinuntok siya sa sikmura. Napapikit siya ng mariin. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, puno na yon ng luha. Dahan-dahan, lumuhod si Rafael sa buhanginan, sa harap ni Leah. Ang dating prinsipe ng De La Cruz Holdings, nakaluhod sa harap ng babaeng kanyang sinaktan. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Pwede ba? Tanong niya. Ang kanyang tingin ay nasa malaking tiyan ni Leah. Nag-alinlangan si Leah, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na huwag gumalaw. Marahil ay ang pagod sa pagtatago o marahil ay ang sinseridad na nakikita niya sa mga mata ni Rafa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, dahan-dahan, itinaas ni Rafa ang kanyang nanginginig na kamay, hindi sa tiyan ni Leah, kundi sa hangin. Naghihintay ng pahintulot. Tumango si Leah, isang halos hindi mapansing kilos. At sa wakas, inilapat ni Rafael ang kanyang palad sa bilog na umbok sa ilalim ng damit ni Leah. Ang init ng kanyang kamay ay tumagos sa manipis na tela. Para kay Rafael, ang sandaling iyon ay mas totoo pa sa lahat ng kontratang kanyang pinirmahan, sa lahat ng gusaling kanyang pinlano. Ito ay totoo. Ito ay buhay. Napasinghap siya ng may maramdamang isang malumanay na paggalaw mula sa loob, isang dampi, isang pagtugon, ang kanyang anak, ang kanilang anak. Isang malakas na emosyon ang bumuhos sa kanyang pagkatao, hindi lang pagsisisi, hindi lang kalungkutan, isang mabangis, maprotektang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman noon. Isang pakiramdam ng pagiging ama. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Ibinaba niya ang kanyang noo at marahang idinikit ito sa tiyan ni Leah. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Patawarin mo ako, Leah. Hikbi niya. Ang kanyang boses ay nababasag. Patawarin mo ako sa lahat. Hindi ko alam. Patawad. Nanatiling nakatayo si Leah. Ang mga kamay ay nakababa sa kanyang tagiliran. Ang paghawak ni Rafael, ang kanyang mga luha, ay nagdulot ng kaguluhan sa kanyang puso. Ang galit na inipon niya sa loob ng isang taon ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang pamilyar na sakit. Ang sakit ng pagmamahal na hindi kailanman nawala. Itinaas ni Rafael ang kanyang mukha. Ang mga mata ay pula at puno ng bagong determinasyon. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nito. Leah, hindi ko alam kung sino ang humarang sa mga sulat at tawag mo. Pero malalaman ko at pagbabayaran nila ito. Ipinapangako ko sa'yo. Hinawakan niya ang mga kamay ni Leah. Hindi ko na kayo iiwan. Hindi na kita pababayaan. Babawi ako sa inyo ng anak natin. Ang mga pangako. Ang mga salitang minsan nang bumasag sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong kakaiba. Ang Rafael na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang lalaking kontrolado ng kanyang ama. Ang lalaking nakaluhod sa buhanginan ay isang lalaking nasaktan, nagsisisi,
at handang lumaban. Ngunit ang takot ay naroon pa rin, nakaugat ng malalim. Hindi mo naiintindihan, Rafael, umiling si Leah. Ang pamilya mo, ang ama mo, hindi nila tayo titigilan. Haharapin ko sila, matatag na sabi ni Rafael, tumatayo. Para sa inyo. Ang papalubog na araw ay tuluyan ng nagpaalam, nag-iwan ng isang madilim na kulay bughaw na langit. Ang kanilang mga anino ay humaba sa dalampasigan. Ang pangako ay binitiwan na. Ang katotohanan ay nasabi na. At pareho nilang alam na ito ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay ngayon pa lang magsisimula. Habang naglalakad sila palayo sa dalampasigan, pabalik sa maliit na baryo, hindi nila namalayan ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, sa lilim ng mga puno ng niyog. Sa loob, isang lalaking nakaunipormeng pang-driver ang nagmamasid sa kanila. Hawak ang isang cellphone. "Hello, Don Alejandro," sabi ng lalaki sa kabilang linya. "Opo, sir. Tama po ang hinala ninyo. Magkasama po sila ngayon. Ang anak ninyo at ang babae." Ang biyahe pabalik sa Maynila ay puno ng isang bagong tuklas na layunin para kay Rafael. Ang bawat pagpihit ng manibela, bawat kilometrong tinatahak palayo sa San Isidro ay hindi na isang pagtakas, kundi isang paghahanda para sa digmaan. Ang mga pangakong binitiwan niya sa dalampasigan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang sagradong panata na handa niyang panindigan kahit anong mangyari. Alam niya kung saan siya magsisimula. Hindi sa opisina ng kanyang ama, na siguradong isang kuta ng mga kasinungalingan. Hindi rin sa mga taong nakapaligid sa kanya, na lahat ay posibleng kasabwat. Ang kailangan niya ay isang lugar kung saan nananatili pa rin ang katotohanan. Isang lugar na hindi nagalaw ng maruming kamay ng kanyang ama. Ang lumang histadi ng kanyang ina. Nang pumanaw ang kanyang ina, 5 taon na ang nakalipas, ipinag-utos ni Don Alejandro na isara ang silid para mapreserba ang kanyang mga alaala. Sabi nito noon, ngunit alam ni Rafael ang totoong dahilan. Ayaw ng kanyang ama na may anumang makapagpaalala rito ng nag-iisang tao sa mundo na hindi nito kayang kontrolin. Pagsapit ng hating gabi, nang ang buong mansyon ay nababalot na sa katahimikan, dahan-dahang tinahak ni Rafael ang pasilyo papunta sa ipinagbabawal na silid. Gamit ang isang lumang susi na itinago niya mula pa noon, binuksan niya ang pinto. Isang amoy ng mga lumang libro, pinatuyong bulaklak, at alikabok ang sumalubong sa kanya, ang amoy ng kanyang ina. Ang silid ay isang time capsule, ang lahat ay nasa ayos, na para bang naghihintay lang sa pagbabalik ng may-ari. Umupo si Rafael sa silya sa harap ng maliit na lamesang gawa sa nara. Saan siya maghahanap? Hindi niya alam. Sinusundan lang niya ang isang kutob, isang desperadong pag-asa. Binuksan niya ang mga drawer, mga lumang sulat, mga litrato, mga resibo, walang anumang kakaiba. Nang bubuksan na sana niya ang huling drawer sa ilalim, naramdaman niyang ito'y nakalock. Pilit niya itong binuksan gamit ang isang paperclip. Sa loob, isang kahon na gawa sa kahoy ang kanyang natagpuan. Ang kahon ng mga alaala ng kanyang ina. Pagbukas niya nito, ang unang bumungad sa kanya ay hindi dokumento, kundi mga litrato. Mga litratong kinunan mismo ng kanyang ina. Mga litrato nila ni Leah noong nagsisimula pa lang sila. Isang litrato kung saan masaya silang kumakain ng street food. Isa pa kung saan karga-karga niya si Leah habang tumatawa ito. At ang paborito ng kanyang ina, ang litrato nila sa araw ng kanilang simpleng civil wedding, kung saan ang ngiti ni Leah ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Naalala niya kung gaano kamahal ng kanyang ina si Leah. Sa wakas, Rafael, sabi nito sa kanya isang linggo bago ito pumanaw, nakahanap ka ng isang babaeng nagmamahal sa'yo at hindi sa pangalan mo. Huwag mo siyang bibitawan. Sa ilalim ng mga litrato,
May isang makapal at nakatuping dokumento, nakaselyo sa isang brown envelope. Ang nakasulat sa labas ay ang mga salitang huling habilin at testamento. Ngunit hindi ito ang opisyal na testamentong binasa sa kanila noon. Ito ay personal. Nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang binubuksan niya ang selyo. Binasa niya ang mga legal na salita na hindi niya masyadong maintindihan noong una. Mga ari-arian, mga alahas, mga bagay na inaasahan na niya. Ngunit nang marating niya ang isang partikular na sugnay, huminto ang kanyang paghinga. Clause 4, Section B, on the matter of personal shares in De La Cruz Holdings, binasa niya ito ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ang mga salita ay tila tumatalon mula sa papel at sumasampal sa kanyang mukha. Ang 50%, 50% ng aking kabuuang personal na sapi o share sa De La Cruz Holdings na aking sariling pamana ay ipagkakaloob bilang nag-iisang mana sa aking unang apo na isisilang mula sa unang lehitimong asawa ng aking anak na si Rafael de la Cruz. Unang lehitimong asawa, unang apo, si Lia. Si Lia ang kanyang una at sa mata ng batas, tanging lehitimong asawa dahil hindi pa napapawalang bisa ang kanilang kasal. Ang batang dinadala ni Lia, ang kanilang anak, ang unang apo. Ang ibig sasabihin, ang anak nila ni Lia ang nakatakdang magmana ng kalahati ng personal na yaman ng kanyang ina. Isang yaman na sapat para bigyan ng sinuman ng malaking kapangyarihan sa loob ng kumpanya. Isang kapangyarihang hindi kayang kontrolin ni Don Alejandro. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig, biglang nagliwanag ang lahat. Ang bawat piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang galit ng kanyang ama nang pakasalan niya si Lia. Hindi lang ito dahil sa puri ng pamilya, kundi dahil alam nito ang nilalaman ng testamento. Ang desperadong pagtulak nito sa kasal nila ni Cassie, hindi lang ito para sa negosyo, kundi para makabuo ng ibang tagapagmana, isang tagapagmanang kaya nitong kontrolin. Ang mga kasinungalingang ipinunla nito sa kanyang isip tungkol sa pagtataksil ni Lia, ito ang pinakamabisang paraan para siguraduhing hindi niya malalaman ang tungkol sa bata. At si Cassie na sumasagot sa kanyang mga tawag, si Cassie na nagbabalik ng kanyang mga sulat, si Cassie na biglang kinabahan nang banggitin niya ang San Isidro. Hindi lang ito selos, ito ay kasakiman. Alam din niya, silang dalawa ang may pakana ng lahat, ang kanilang anak, ang kanilang maliit at inosenteng anak. Hindi lang ito isang kahihiyan sa pamilya de la Cruz, hindi lang ito isang bastardo na kailangang itago. Ang kanilang anak ay isang banta, isang direktang banta sa kapangyarihan at sa imperyo ni Don Alejandro de la Cruz. At alam na alam ni Rafael kung anong ginagawa ng kanyang ama sa mga banta. Winawasak niya ang mga ito. Isang matinding takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang takot na mas malala pa sa kahit anong naramdaman niya noon. Ang panganib na kinakaharap ni Lia at ng kanilang anak ay hindi na lamang haka-haka. Ito ay totoo. Ito ay malinaw. At ito ay papalapit. Kailangan niyang makabalik sa San Isidro. Kailangan niyang mailayo sila roon. Ngayon na. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone para tawagan si Lia. Para sabihing mag-impake na ito. Napaparating na siya. Ngunit bago pa niya ma-dial ang numero, nagring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Rafael, si Rosa to. Ang kaibigan ni Lia. Isang humihingal at nagpapanik na boses ang narinig niya. Agad na nanayo ang mga balahibo ni Rafael. Rosa, anong nangyari? Nasaan si Lia? Nasa ospital kami. Ang ospital dito sa bayan. Rafael, kailangan mong magmadali. Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa bata? Halos pasigaw na tanong niya. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib.
Narinig niya ang isang malakas na hikbi mula sa kabilang linya bago sumagot si Rosa. Ang boses nito ay basag na sa pag-iyak. Dugugo, Rafael. Dinudugo si Lia. Ang mga salita ni Rosa ay parang isang bala na tumama sa dibdib ni Rafael. Dugo. Ang isang salitang yun ay sapat na para gumuho ang kanyang mundo. Wala na siyang inaksayang segundo. Hawak pa rin ang testamento ng kanyang ina. Kumaripas siya ng takbo palabas ng mansyon, hindi na nag-abalang magpalit ng damit o magdala ng kahit ano. Ang tanging laman ng kanyang isip ay ang makarating sa San Isidro sa pinakamabilis na paraan. Siya na mismo ang nagmaneho. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela na tila doon siya kumukuha ng lakas. Ang mga ilaw ng syudad ay mabilis na lumabo sa kanyang likuran, napalitan ng kadiliman ng highway. Bawat busina, bawat pag-overtake niya sa ibang sasakyan ay isang desperadong sigaw. Magmadali. Ang biyahe na dapat ay 3 oras ay tinahak niya sa loob lang ng wala pang 2. Walang pag-iingat. Tanging ang takot at adrenaline lang ang nagpapatakbo sa kanya. Ang mga imahe ay naglalaro sa kanyang isipan. Ang mukha ni Lia na puno ng sakit, ang dugo, ang panganib sa buhay ng kanilang anak. Ang anak na hindi pa niya nakikita, ngunit handa na niyang ipaglaban hanggang sa kanyang huling hininga. Nang sa wakas, ay marating niya ang maliit at luma na ospital ng San Isidro. Halos mapatalon siya palabas ng kotse bago pa man ito tuluyang huminto. Tumakbo siya papasok sa emergency room. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat paghinga. Nasaan si Lia Villanueva? Tanong niya sa nurse sa desk. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi na makilala. Sino po sila? Ako ang asawa niya. Nasaan siya? Ngunit bago pa man makasagot ang nurse, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanyang daraanan. 2 lalaking nakabarong, matitipuno ang katawan, ang mga personal na security ng kanyang ama. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon sa pasilyo at doon, sa dulo ng hallway, nakatayo ang isang figura na kinatatakutan niya ng higit sa lahat. Nakatayo na, para bang pag-aari nito ang buong ospital. Ang kanyang ama, si Don Alejandro de la Cruz, nakatayo ito roon. Perpekto pa rin ang tindig sa kabila ng 10 oras ng gabi. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na awtoridad. Sa tabi nito ay ang kanilang pamilyang abogado. Narito sila. Narito na sila. Naunahan siya. Ang takot ni Rafael ay biglang napalitan ng isang umaapaw na galit. Isang galit na nag-ugat sa 1 taon ng kasinungalingan, sa panganib na kinakaharap ng kanyang mag-ina at sa kahayupang nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Naglakad siya palapit, hindi inalintana ang mga security na humaharang sa kanya. Inaayos ko lang ang gulo mo, Rafael. Kalmadong sagot ni Don Alejandro. Ang boses ay puno ng paghamak. Gaya ng dati. Gulo? Tinatawag mong gulo ang anak ko? Hindi ko yun anak. Mabilis na putol ni Don Alejandro. Ang mga mata ay nanlilisik. At siguraduhin mong hindi yun magdadala ng apelyidong de la Cruz. Isang bastardo lang yon. Isang kahihiyan. Ang salitang bastardo ay tumama kay Rafael na parang isang suntok. Wala kang karapatan. Sigaw niya, sinusubukang lampasan ng mga gwardiya. Gusto kong makita si Lia. Hindi mo siya makikita, matatag na sabi ni Don Alejandro. Pinirmahan na ng abogado ang mga papeles. Inililipat na siya sa isang pribadong pasilidad sa Maynila. Isang lugar kung saan makukuha niya ang tamang pangangalaga at kung saan hindi mo na siya guguluhin pa. Ang kahulugan sa likod ng mga salitang yon ay malinaw. Isang kulungan. Isang kulungang ginto kung saan kokontrolin nila si Lia at ang sanggol. Hindi ako papayag. Wala kang magagawa. Ang boses ni Don Alejandro ay unang beses na tumaas.
isang kulog na nagpatigil sa lahat. Humakbang ito palapit. Ang mga mata ay direktang nakatitig sa kanya. Pinapili na kita noon, Rafael, at pinili mo ang babaeng yan. Tingnan mo kung saan ka dinala ng katangahan mo. Sa isang maruming ospital, naghahabol sa isang pagkakamali. Iwinagayway ni Rafael ang hawak niyang testamento. Hindi ito pagkakamali. Alam ko na ang lahat, Dad. Alam ko ang tungkol sa mana. Hindi ito tungkol sa kahihiyan, hindi ba? Tungkol ito sa pera, sa kapangyarihan. Natatakot ka sa sarili mong apo dahil hindi mo siya kayang kontrolin. Ang pagbanggit sa testamento ay nagpabago sa mukha ni Don Alejandro. Ang maskara ng kalmado ay nabasag at ang lumabas ay purong galit. Walang hiya ka. Paano mo? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Putol ni Rafael. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon, mas malakas. Dahil sa wakas, hawak na niya ang katotohanan. Ang mahalaga, tapos na ang laro. Hindi mo makukuha ang anak ko. Lumapit pa si Don Alejandro. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang hangin ay mabigat sa tensyon. Ito na ang huling linya, ang huling pagsubok. Bigyan kita ng huling pagkakataon, Rafael, sabi ng matanda. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. Talikuran mo ang babaeng iyan at ang bata. Bumalik ka kay Cassie. Itutuloy natin ang kasal. Kalimutan nating nangyari ito at ibabalik ko sa iyo ang lahat ng dapat ay sa iyo. Ito na ang alok. Ang kaharian. Ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang buong De La Cruz Holdings. Ang kailangan lang niyang gawin ay tumalikod at iwan ang kanyang mag-ina sa mga kamay ng halimaw na ito. Tinitigan ni Rafael ang kanyang ama. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagmamahal ng isang magulang. Ang nakita niya ay isang hari na natatakot mawalan ng kanyang trono. At sa sandaling iyon, alam na ni Rafael ang kanyang sagot. Lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng takot na kinimkim niya sa buong buhay niya ay naglaho. Hindi, maring sabi ni Rafael. Sa likod niya, bumukas ang isang pinto. Isang doktor ang lumabas mula sa silid kung nasaan si Lia. Excuse me, kayo po ba ang pamilya ni Miss Villanueva? Bago pa man makapagsalita si Don Alejandro, humakbang si Rafael. Hinarap niya ang kanyang ama sa huling pagkakataon. Kung hahakbang ka palapit sa pinto na yan, Rafael, sa araw ding ito, itatakwil kita. Wala ka nang babalikan. Wala ka ng pamilya. Wala ka ng mana. Hindi ka na isang De La Cruz. Ang banta ay nakabitin sa hangin. Ang huling sandata ng kanyang ama. Ang pagtatakwil. Ngumiti si Rafael. Isang ngangiting malungkot, ngunit puno ng kalayaan. Matagal na akong hindi De La Cruz, Dad. Ngayon, isa na akong ama. At sa harap ng kanyang nagngingit-ngit na ama, sa harap ng mga abogado at ng mga gwardiya, tinalikuran ni Rafael ang lahat. Tinalikuran niya ang kanyang nakaraan, ang kanyang pangalan, at ang kanyang yaman. Dahan-dahan, ngunit buong paninindigan, binuksan niya ang pinto ng silid kung nasaan si Lia at pumasok sa loob. Ang malakas na sigaw ng galit ni Don Alejandro sa kanyang likuran ay tila musika na lamang sa kanyang pandinig. Ang tunog ng kanyang kalayaan. Ang puting kulay ng silid sa ospital ay nakakasilaw. Para kay Lia, ang bawat sulok ay isang paalala ng kanyang kahinaan at ng panganib na muntik ng kumitil sa buhay ng kanyang pinakamamahal na anak. Stable na raw ang lagay niya, sabi ng doktor. Ngunit kailangan niya ng absoluto at kumpletong pamamahinga. Ang anumang stress ay maaaring maging delikado. Nasa labas si Rafael, inaasikaso ang mga papeles ng ospital at ang paglilipat niya sa isang mas ligtas na silid. Naiwan si Lia kasama si Rosa na panandali ang lumabas para bumili ng mainit na sabaw. Sa ilang minutong pag-iisa, ipinikit ni Lia ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang sariling damhin ng isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman, ang kapayapaan.
Tinalikuran ni Rafael ang lahat para sa kanila. Ang katotohanan yon ay isang mainit na kumot na bumabalot sa kanyang puso. Mahirap man ang haharapin nila, alam niyang hindi na siya nag-iisa. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Inakala niyang si Rosa na yon. "Pasok po," mahina niyang sabi. Dahan-dahang bumukas ang pinto, ngunit hindi si Rosa ang pumasok. Ang babaeng tumayo sa bukana ng pinto ay tila isang anghel na bumaba mula sa isang mamahaling magasin. Perpekto ang ayos ng buhok, suot ang isang eleganteng cream-colored dress, at may dalang isang malaking basket ng mga imported na prutas na siguradong mas mahal pa sa isang buwang upanindya. Ang kanyang nangiti ay matamis, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Si Cassandra Cassie Imperial, nanigas si Leah sa kanyang higaan. Ang kapayapaan na kanyang naramdaman kanina ay biglang naglaho na parang bula, napalitan ng isang malamig at biglaang takot. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? "Leah," sabi ni Cassie. Ang boses ay malambing at puno ng pekeng pag-aalala. "Kumusta ka na? Nabalitaan ko ang nangyari. I was so worried." Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran at marahang lumapit. Inilapag ang basket ng prutas sa mesang nasa tabi ng kama ni Leah. Ang bango ng kanyang pabango ay tila lason na kumakalat sa maliit na silid. "Hindi mo kailangang pumunta rito." Maikli at malamig na sagot ni Leah. Pilit na ipinapakitang hindi siya natatakot. Umupo si Cassie sa silyang nasa tabi ng kama, na para bang pag-aari niya ang lugar. "Of course, I had to come. Nag-aalala ako para sa'yo. At lalo na, para kay Rafael." Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Leah. "Huwag mo siyang gamitin na dahilan." Ang nangiti ni Cassie ay bahagyang nawala, ngunit agad ding bumalik. "Hindi ko siya ginagamit na dahilan, Leah. Sinasabi ko lang ang totoo. Nakita mo ba ang ginawa mo sa kanya? He threw everything away. His career, his family, his future. Lahat ng iyon para sa'yo." Ang bawat salita ay isang tusok, dinisenyo para iparamdam kay Leah na siya ang may kasalanan. Anong klasing buhay ang maibibigay niya sa inyo ngayon? Patuloy ni Cassie, ang kanyang boses ay isang nag-aalalang bulong. "Wala na siyang pera, Leah. Itinakwil na siya ni Don Alejandro. At hindi mo kilala si Don Alejandro. Hindi yun titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Gusto mo bang lumaki ang anak mo na laging takot? Laging nagtatago?" "Wala kang pakialam sa amin," mariing sabi ni Leah. Hinahawakan ang kanyang tiyan na para bang pinoprotektahan ito mula sa masamang hangin na dala ni Cassie. "Nagkakamali ka," sabi ni Cassie, bahagyang umirap bago muling ngumiti. "May pakialam ako. May pakialam ako kay Rafael, at dahil mahal ko siya, gusto ko kung anong makakabuti para sa kanya. At para na rin sa'yo." May kinuha si Cassie mula sa kanyang Hermes bag, isang checkbook at isang Mont Blanc pen. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kumot ni Leah. "Ano to?" tanong ni Leah, kahit alam na niya ang kasunutan. "Isang bagong simula," paliwanag ni Cassie. "Aalis ka ng bansa, Leah. Ikaw at ang bata. Pumunta ka sa Amerika, sa Canada, kahit saan mo gusto. Ako na ang bahala sa lahat. Visa, bahay, lahat." At itong tseke, binuksan niya ang checkbook. "Isulat mo kung magkano ang gusto mo. 50 million? 100 million? Sabihin mo lang ang presyo mo. Sapat na para mabuhay kayo ng komportable habang buhay at hindi na muling mag-alala pa." Tinitigan ni Leah ang checkbook. Pagkatapos ay ang nakangiting mukha ni Cassie. Dito na lumabas ang tunay na kulay nito. Ang lahat ng pag-aalala, ang lahat ng matatamis na salita ay isang palabas lamang. Sa huli, ang tingin nila sa kanya ay iisa lang, isang problema na kailangang bayaran para mawala. "Ginagawa ko to para sa kapakanan ng lahat.
Dagdag pa ni Cassie. Kapag nawala ka na, makikipag-ayos si Rafael sa kanyang ama. Babalik siya sa dati niyang buhay. Babalik siya sa akin. At ikaw naman, magkakaroon ka ng buhay na malayo sa gulo. It's a win-win situation. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Leah. Isang tawang puno ng sakit at paghamak. Akala niyo ba lahat ng bagay sa mundo na bibili ng pera ninyo? Tanong ni Leah. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Puno ng isang lakas na ngayon lang niya naramdaman. Tinitigan niya si Cassie ng diretso sa mga mata. Ang pagod ko, ang mga luha ko, ang takot ko. Akala niyo ba may presyo ang mga yon? Nawala na ng tuluyan ang nangiti sa mukha ni Cassie. Be reasonable, Leah. This is the best offer you'll get. Ang anak ko, sabi ni Leah. Ang bawat salita ay mabigat at may diin. Hinding-hindi ninyo mabibili ng pera ninyo. Hindi siya isang negosyo. Hindi siya isang pagkakamali. Anak ko siya at hindi kami aalis. Ang pagtanggi ay pinal at hindi matitinag. Natigilan si Cassie. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng kontroladong simpatiya ay napalitan ng malamig na galit. Tumayo siya. Ang kanyang kilos ay marahas. Fine, sabi niya. Ang boses ay matigas na. Kung yan ang gusto mo, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Tumalikod na si Cassie at naglakad papunta sa pinto. Ngunit bago niya ito buksan, huminto siya at lumingon muli kay Leah. May isang maliit at malisyosong nangiti sa kanyang mga labi. Sayang naman, sabi niya na parang nanghihinayang. Pinili mo pa rin ang mahirap na paraan. Huminga siya ng malalim na para bang may naaalala. Napagod pa naman ako sa katatago ng mga sulat mo sa kanya sa loob ng maraming buwan. Akala ko pa naman mas matalino ka. Ang mga salita ay tila isang kidlat na tumama sa silid. Si Leah ay natigilan. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Katatago ng mga sulat mo, hindi lang pala niya hinarang. Alam niya sa simula pa lang. Ngumisi si Cassie, isang ngising nagpapakita ng kanyang tagumpay. Iyon ang kanyang huling patama, ang kanyang laso na iniwan bago tuluyang umalis. Isinara niya ang pinto, iniwan si Leah na mag-isa sa silid, nakatulala, habang ang katotohanan, ang buo at masakit na katotohanan, ay dahan-dahang lumulunod sa kanyang buong pagkatao. Pagpasok ni Rafael sa silid, ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Leah. Ang bakas ng takot na iniwan niya kanina ay napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas nakakakilabot. Isang blangkong katahimikan. Maputla ang mga labi ni Leah at tila may anino ng isang multo sa kanyang mga mata. Agad siyang kinabahan. Anong nangyari? Tanong niya, mabilis na lumapit sa kama. May masakit ba sa'yo? Nasaan si Rosa? Umiling si Leah. Ang tingin ay nakapako sa puting kumot. Umalis na siya. Bulong niya. Sino yun? Si Cassie. Ang pangalan ay parang lason na dumaloy sa hangin. Nanigas ang panga ni Rafael. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya sa kanyang tagiliran. Anong ginawa niya rito? Sinaktan ka ba niya? Hindi, sagot ni Leah at sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Sa mga mata nito wala ng luha. Ang naroon ay isang malamig na apoy. Nag-alok siya sa akin ng pera, Rafael, 100,000,000 para umalis kami ng bansa at iwanan ka. Isang mura ang kumawala sa mga labi ni Rafael. Inaasahan na niya ito. Ngunit ang marinig ito ng direkta ay ibang klase ng sakit. Pero hindi yon ang pinakamasakit. Patuloy ni Leah, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Bago siya umalis, inamin niya ang lahat. Tumingin si Leah kay Rafael, ang bawat salita ay parang isang patalim. Sinabi niya,
Napagod pa naman ako sa katatago ng mga sulat mo sa kanya sa loob ng maraming buwan. Rafael, alam niya. Alam nilang dalawa ng ama mo sa simula pa lang. Pinanood lang nila akong magmukhang tanga, nagmamakaawa, habang tinatago nila ang katotohanan. Ang huling piraso ng pagdududa sa puso ni Rafael ay nadurog at naging abo. Ito na, ang kumpirmasyon, ang walang hiyang pag-amin mula mismo sa bibig ni Cassie. Hindi na ito isang simpleng away pamilya, hindi na ito tungkol sa mana. Isa na itong malinaw na giyera at ang kalaban niya ay hindi lang basta makapangyarihan. Sila ay malupit at walang kaluluwa. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang nagngangalit na galit sa kanyang dibdib. Ang pagsigaw at pagwawala ay hindi makakatulong. Ang paghaharap sa kanila ng pribado ay walang silbi. Ang korte, ang mga abogado, pag-aari lahat iyon ng kanyang ama. Kung lalaban siya sa kanilang teritoryo, gamit ang kanilang mga patakaran, sigurado na ang kanyang pagkatalo. Kailangan niyang baguhin ang laro. Kailangan niyang ilipat ang laban sa isang lugar na hindi nila kontrolado. Sa harap ng publiko, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na nakakatakot, delikado, at walang balikan. Isang desisyon na magpapalaya sa kanya o tuluyang wawasak sa kanya. Lia, sabi niya, hinawakan ng kamay nito. Ang balat nito ay malamig. May gagawin ako. Maaring isipin ng lahat na nababaliw na ako. Maaring pagkatapos nito, wala na akong maibibigay sa inyo kundi ang sarili ko. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Antinem, tinan lang na ito'y. I trust you. Trust me this one time. Hindi man lubos na naiintindihan ni Lia, nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Rafael. Isang determinasyon na hindi niya pa kailanman nakita noon. Tumango siya. Hinalikan ni Rafael ang noo ni Lia, isang halik na puno ng pangako. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at lumabas ng silid. Nagdial siya ng isang numero. Marga, this is Rafael. Sabi niya sa kanyang personal na sekretarya sa De La Cruz Holdings. Sir, nasaan po kayo? Hinahanap po kayo ng ama ninyo at ni Ma'am Cassie. Galit na galit po sila. I know, kalmadong sagot ni Rafael. Listen to me carefully, Marga. This is important. I need you to call an emergency press conference in 1 hour sa main conference hall. Call everyone. CNN, ABS-CBN, GMA, all the major newspapers. Tell them the Vice President of De La Cruz Holdings has an urgent and personal statement to make. Pero sir, anong sasabihin ko sa ama ninyo? Don't tell him anything. This is my direct order as your boss. Do it now. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot si Marga. 1 oras. Iyon lang ang meron siya. Ang press room ng De La Cruz Holdings ay puno ng mga nagbubulungang reporter. Ang biglaang pagtawag ng presscon ay hindi pangkaraniwan at ang usap-usapan ay naglalakbay na parang apoy. May malaki bang merger? May iskandalo ba? Sakto sa oras, bumukas ang pinto at pumasok si Rafael de la Cruz. Ngunit hindi ang Rafael na kilala nila. Wala ang makintab na buhok, ang mamahaling relo, ang aroganteng ngiti. Ang nasa harap nila ay isang lalaking pagod. Ang mga mata ay may bakas ng kalungkutan, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Sa opisina ni Don Alejandro, nanonood sila ni Cassie sa malaking TV screen. Anong kalokohan ito? Bulong ni Cassie. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng brandy. Pabayaan mo siya. Hayaan mong ipahiya niya ang kanyang sarili. Malamig na sabi ni Don Alejandro, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa screen. Tumayo si Rafael sa podium, kaharap ang dagat ng mga kumikinang na kamera. Huminga siya ng malalim. Magandang hapon sa inyong lahat. Simula niya ang kanyang boses ay malinaw at malakas.
Ipinatawag ko kayo ngayon hindi bilang Vice President ng De La Cruz Holdings, kundi bilang isang tao na may mahalagang anunsyo na kailangang gawin. Sa araw na ito, patuloy niya, opisyal kong tinatalikuran ang aking posisyon sa kumpanyang ito. Kasabay nito, tinatalikuran ko na rin ang lahat ng aking karapatan sa anumang mana, titulo o yaman na nagmumula sa pangalang De La Cruz. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ang mga kamera ay mas lalong nag-flash. Sa opisina, nabitawan ni Cassie ang kanyang baso. Si Don Alejandro ay napatayo, ang mukha ay hindi maipinta. Ginawa ko ang desisyong ito, sabi ni Rafael. Ang kanyang tingin ay diretso sa isang kamera, na parabang kinakausap niya ang buong mundo. Dahil napagtanto ko na may mga bagay sa buhay na hindi matutumbasan ng anumang halaga ng pera. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa kapangyarihan at posisyon. Sa loob ng 1 taon, nabuhay ako sa isang kasinungalingan, pag-amin niya. Ngunit ngayon, gusto kong mamuhay sa katotohanan. At ang katotohanan ay ito. May isang babae akong minahal, ng lubos, isang babaeng sinaktan ko at pinabayaan. At sa kabila ng lahat ng sakit, binigyan niya ako ng isang regalong hindi ko kailanman inasahan. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang kanyang sarili para sa kanyang huling salita. Ako po ay magiging isang ama, at sa harap ninyong lahat, gusto kong sabihin na pinipili ko sila. Ngayong araw, pinipili ko ang pamilya kaysa sa kayamanan. Pagkasabi noon, tumalikod na si Rafael at naglakad palayo sa podium. Iniwan ang isang silid na puno ng kaguluhan at isang imperyo na nagsisimulang mayanig. Habang naglalakad siya palabas ng gusali, isang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot sa kanya. Sa wakas, malaya na siya. Kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Leah. Ngunit bago pa niya magawa yon, isang text message ang pumasok. Galing sa bangko. Binuksan niya ito. Notification. Dear Mr. De La Cruz, we would like to inform you that all your accounts have been frozen by order of the chairman of the board. For inquiries, please contact your branch. Tinitigan niya ang mensahe. Ang pakiramdam ng kalayaan ay biglang napalitan ng isang malamig na katotohanan. Malaya nga siya. Ngunit ngayon, wala na siyang kahit isang kusing. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang pagtalikod ni Rafael de la Cruz sa kanyang sariling imperyo ay ang laman ng bawat telebisyon, bawat social media feed, bawat usapan sa mga kapihan. Para sa mundo, ito ay isang nakakagulat na iskandalo. Ngunit para kay Leah, habang pinapanood niya ang replay ng press conference sa maliit na TV ng ospital, ito ay isang deklarasyon ng pag-ibig at katapangan na mas malakas pa sa anumang kasinungalingan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng kawalan ng kasiguraduhan, may pag-asa. Ngunit ang pag-asa, tulad ng isang kandila sa gitna ng unos, ay marupok. Ang pag-atake ni Don Alejandro ay dumating ng mas mabilis at mas malupit kaysa sa kanilang inaasahan. Hindi ito isang harap-harapang laban. Ito ay isang atake mula sa anino, gamit ang sandatang pinakakabihasa niya, ang batas at ang sistema na kayang-kaya niyang bilhin at kontrolin. Kinabukasan, habang nag-uusap sila ni Rafael tungkol sa kanilang mga plano, kung paano sila magsisimula muli, kung paano nila haharapin ang kinabukasan, isang grupo ng mga tao ang biglang pumasok sa silid. Hindi sila mga doktor o nurse. Nakasuot sila ng mga formal na damit. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Isang abogado ang nangunguna sa kanila, kasama ang 2 babaeng mukhang mga social worker at 2 matipunong lalaki na mukhang mga orderly. Sino kayo? Agad na tanong ni Rafael. Tumatayo sa pagitan nila at ni Leah na para bang isang panangga. Ako si Attorney Salcedo, sabi ng abogado.
Iwinawagayway ang isang folder na puno ng mga dokumento. May dala akong utos mula sa korte. Ipinakita niya ang papeles kay Rafael. Ang mga legal na salita ay tila isang ibang lengguwahe, ngunit ang kahulugan ay malinaw na parang isang sampal sa mukha. Isang petisyon na isinampa ni Don Alejandro de la Cruz. Isang petisyon para sa temporary custody at involuntary commitment. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Lia, ang boses ay nanginginig sa takot. Ang abogado ay tumingin sa kanya ng malamig. Base sa mga testimonya at ebidensyang isinumite namin, naglabas ang korte ng isang temporary order. Nakasaad dito na dahil sa iyong unstable mental and emotional state at sa questionable circumstances ng iyong pagbubuntis, ikaw ay itinuturing na unfit para pangalagaan ang iyong sarili at ang iyong dinadalang sanggol. That's absurd! Kasinungalingan yan! Sigaw ni Rafael. Ang galit ay nangingibabaw sa kanyang boses. May karapatan kayong iapela ang desisyon sa korte, Mr. De La Cruz. Walang ganang sagot ng abogado. Ngunit sa ngayon, ang utos na ito ay may bisa. Nandito kami para ilipat si Miss Villanueva sa isang special care facility kung saan masusubaybayan ng maigi ang kanyang kalagayan. Special care facility. Alam na alam ni Rafael kung ano ang ibig sabihin niyon. Isang pribadong ospital na pag-aari ng isa sa mga kasosyo ng kanyang ama. Isang lugar kung saan si Lia ay magiging isang bilanggo. Sinubukan ni Rafael na harangan ang daraanan. Hindi ninyo siya makukuha. Ang dalawang orderly ay mabilis na humakbang. Hinawakan ng mahigpit ang magkabilang braso ni Rafael. Nagpumiglas siya. Ngunit ang kanilang mga hawak ay parang bakal. Wala kayong karapatan. Asawa ko siya. Wala na kayong anumang legal na karapatan, Mr. De La Cruz. Sa katunayan, kasama sa utos na ito ang isang temporary restraining order. Bawal kang lumapit kay Miss Villanueva hanggat hindi natatapos ang kaso. Sabi ni Attorney Salcedo. Habang nagpupumigla si Rafael, ang dalawang social worker ay lumapit kay Lia. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Para rin po ito sa kapakanan ninyo. Sabi ng isa, ang boses ay malumanay, ngunit walang anumang simpatiya. Huwag! Huwag ninyo akong hahawakan. Sigaw ni Lia, sinusubukang umatras sa kanyang kama. Ngunit ang kanyang katawan ay mahina pa. Hinawakan nila siya ng marahan ngunit may puwersa. Inaalalayan siya papunta sa isang wheelchair na nakahanda na sa tabi. Rafael! Sigaw ni Lia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at desperasyon. Rafael, tulungan mo ako. Lia! Sigaw pabalik ni Rafael. Patuloy sa kanyang walang saysay na pagpupumiglas. Bitawan ninyo ako. Mga hayop kayo. Itinulak ng mga orderly si Rafael palabas ng silid at isinara ang pinto. Hinarangan ito ng kanilang mga katawan. Narinig niya ang pagsigaw ni Lia mula sa loob, isang tunog na dumurog sa kanyang puso. Sinuntok niya ang pinto. Sumipa, sumigaw, ngunit walang nangyari. Tinawag niya ang mga security ng ospital, ngunit nang makita nila ang mga papeles mula sa korte, wala silang nagawa, kundi ang umiling. Ang kanyang access card sa ospital na ibinigay sa kanya kanina ay bigla na lang hindi gumana. Ang kanyang mga pribilehiyo, ang kanyang koneksyon, lahat ay pinutol na. Isa na lang siyang ordinaryong tao, walang kapangyarihan laban sa isang sistema na kontrolado ng kanyang ama. Pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto. Inilalabas na nila si Lia, nakaupo sa wheelchair, ang muka ay basang-basa sa luha. Rafael, bulong niya. Iniabot ang kanyang kamay. Sinubukan ni Rafael na lumapit, ngunit hinarang siya ng mga orderly. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon sa pasilyo ng ospital. Ang mga mata ni Lia ay puno ng tanong, ng takot, ng pakiramdam na pinagtaksilan. At ang mga mata ni Rafael ay puno ng walang hanggang sakit, ng galit sa sarili,
ng kawalan ng kapangyarihan. Pinanood niya habang itinutulak nila ang wheelchair papunta sa elevator. Pinanood niya habang isinasakay nila si Leah sa isang pribadong ambulansya na naghihintay sa labas. Nakita niya ang mukha ni Leah sa maliit na bintana ng ambulansya, isang huling, desperadong sulyap bago ito humarurot palayo. Ang tunog ng sirena ay unti-unting humina, hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang katahimikan ng gabi at ang nakakabinging dagundong sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang katapangan, ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang kanyang engranding deklarasyon sa buong mundo. Sa huli, wala itong lahat na naging silbi, nawala na si Leah, at kasama nito, nawala na rin ang kanilang anak. Napaluhod si Rafael sa malamig na semento ng paradahan. Ang lalaking minsang nagkaroon ng lahat ay ngayon, sa isang iglap, ay wala nang natira. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, sumasabay sa mga luhang hindi na niya napigilan. Isang sigaw na puno ng sakit at kabiguan ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang sigaw na nilamon ng kadiliman ng gabi. Lahat ay nawala. Ang semento ng paradahan ay malamig at basa. Ang ulan ay tumila na, nag-iwan ng mga langis na bahaghari sa ibabaw ng mga basang aspalto. Para kay Rafael, ang katahimikan pagkatapos ng unos ay mas nakakabingi. Ilang oras siyang nakaluhod doon, basang-basa, walang direksyon, durog na durog. Tinalikuran niya ang lahat at sa huli, nabigo pa rin siya. Ang kanyang ama ang nanalo. Ngunit habang nakaupo siya sa gilid ng kalsada, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang imahe ng kanyang ina, nakangiti, habang inaayos ang kanyang kurbata noong araw ng kanyang kasal kay Leah. Ang tunay na lakas, anak, sabi nito sa kanya noon, ay hindi sa kung gaano kakatayog bumagsak, kundi sa kung paano ka bumangon. At sa alaalang iyon, isa pang mukha ang kanyang naalala. Isang mukhang matagal na niyang hindi nakikita. Isang mukhang kumakatawan sa hustisya at katapatan sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Si Attorney Benjamin Ben Reyes, ang personal na abogado at matalik na kaibigan ng kanyang ina. Isang taong may matinding galit kay Don Alejandro de la Cruz. Biglang nagkaroon ng kislap ng pag-asa sa kanyang puso. Isang maliit, halos patay ng baga, ngunit sapat na para magbigay ng init. Tumayo si Rafael. Wala siyang pera. Ang kanyang cellphone ay malapit nang maubusan ng baterya. Ang kanyang mga susi sa kotse at mansyon ay wala ng silbi. Ngunit meron siyang isang huling baraha, isang huling alas. Naglakad siya patungo sa highway. Ang dating prinsipe ng Makati, na sanay sa mga de-aircon na sasakyan, ay ngayon nakatayo sa ilalim ng buwan, nag-aabang ng bus papuntang Maynila. Ang mga taong nakakasabay niya sa bus ay hindi siya pinapansin. Isa lang siyang ordinaryong pasahero. Basa ang damit at gusot ang buhok. Ang pagiging ordinaryo ay isang bagay na parehong nagpapalaya at nagpapahiya sa kanya. Kinaumagahan, narating niya ang isang luma at maliit na building sa Escolta, malayo sa mga nagtataasang gusali ng Makati. Umakyat siya sa ikatlong palapag at natagpuan ang isang pintong may nakasulat sa salamin, Reyes Law Office. Pagpasok niya, isang matandang sekretarya ang sumalubong sa kanya. Ano po ang kailangan nila? Tanong nito. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Nandyan ba si Attorney Reyes? Rafael de la Cruz ang pangalan ko. Ang pangalan ay tila may mahika. Agad na tumayo ang sekretarya at kumatok sa opisina. Pagbukas ng pinto, isang matandang lalaking may makapal na salamin at puti ng buhok ang sumilip. Si Attorney Reyes. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang bahagya nang makita si Rafael. Pumasok ka, iho, sabi nito. Ang opisina ni Attorney Reyes ay simple, puno ng mga libro na umaabot hanggang kisame. Umupo si Rafael sa silyang nasa harap ng lamesa at doon, ibinuhos niya ang lahat. Ang tungkol kay Leah, sa bata, sa pagtataksil ni Cassie,
lahat ng kanyang ama at sa nangyari sa ospital. Nakinig ng mabuti ang matandang abogado, ang kanyang muka ay hindi nagbabago. Nang matapos si Rafael, sumandal ito sa kanyang silya. Alam kong demonyo si Alejandro, sabi ni Attorney Reyes, pero hindi ko akalaing kaya niyang gawin ito sa sarili niyang kadugo. Ngunit ang kwento mo, Rafael, gaano man kasakit, ay kwento mo lang. Sa korte, kailangan natin ng ebidensya. At sa ngayon, wala tayo niyan. Meron, sabi ni Rafael. At mula sa loob ng kanyang jacket, inilabas niya ang nakatuping dokumento na ni minsan ay hindi niya binitiwan. Ang huling habili ng kanyang ina. Kinuha ito ni Attorney Reyes. Habang binabasa niya, ang kanyang kalmadong mukha ay dahan-dahang nagbago. Nakita ni Rafael ang pagkamangha, pagkatapos ay pag-unawa. At sa huli, isang mabagal na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Isang nungsang ngiti ng isang manlalaro ng chess na nakakita ng isang magandang pagkakataon. Ang iyong ina, sabi ni Attorney Reyes, hinahaplos ang dokumento. Lagi siyang 10 hakbang na nauuna sa iyong ama. Alam niyang darating ang araw na ito. Ibinaba niya ang testamento. Ito ang motibo, Rafael. Isang napakatibay na motibo. Ngunit kailangan pa rin natin ng patunay na sila nga ang kumilos. Tumayo ang abogado at lumapit sa isang cabinet ng mga aklat. May pinindot siyang isang libro at isang bahagi ng estante ang bumukas, nagpapakita ng isang maliit na vault. Binuksan niya ito at kumuha ng isang lumang tape recorder at isang USB flash drive. Ang nanay mo, paliwanag ni Attorney Reyes, ay hindi isang taong nagtitiwala basta-basta. Bago siya pumanaw, habang mahina na siya, may hinala na siyang may mga bagay na itinatago sa kanya ang iyong ama. Kaya't may ginawa siya. Anong ginawa niya? Nagpakabit siya ng mga high-definition, audio-capable security cameras sa 2 lugar sa mansyon na hindi alam ng iyong ama, sa library, at sa loob mismo ng kanyang pribadong opisina. Ang mga kamera ay nakatago sa mga libro at dekorasyon. Ang sabi niya sa akin, para lang ito sa aking kapayapaan ng isip, Ben. Ang mga recording ay direktang na-save sa isang secure cloud server na ako lang ang may access. Tumingin si Rafael sa matandang abogado, hindi makapaniwala. Isang alas mula sa hukay. Sa loob ng ilang oras, ang maliit na opisina ay naging kanilang war room. Gamit ang laptop ni Attorney Reyes, pinasok nila ang secure server. Libu-libong oras ng recording. Hinanap nila ang mga petsa, ang mga araw pagkatapos umalis ni Leah, ang mga araw kung kailan sinabi ni Leah na tumatawag siya. At doon, natagpuan nila isang recording mula sa opisina ni Don Alejandro. Halos 9 na buwan na ang nakalipas. Ang video ay malinaw. Nakaupo si Don Alejandro sa kanyang silya. Pumasok si Cassie. May dalang isang sobre, ang sobreng ipinadala ni Leah. Tito, may isa na namang sulat, sabi ni Cassie sa video. Galing na naman sa kanya? Tanong ni Don Alejandro. Opo. Ano ang gagawin ko dito? Tumingin si Don Alejandro sa sobre, puno ng pagkasuklam. Gawin mo ang dati mong ginagawa. Itapon mo. O mas maganda ibalik mo para malaman niyang hindi siya welcome dito. Siguraduhin mong hindi ito makikita ni Rafael. Ngumiti si Cassie sa video. Don't worry, Tito. Ako ang bahala. He will never know. Iyon na. Ang kanilang smoking gun. Ang patunay na hindi lang nila alam, kundi aktibo silang nagsabwatan para itago ang katotohanan. May kilala ka bang miyembro ng board ng De La Cruz Holdings na mas tapat sa alaala ng iyong ina kaysa sa iyong ama? Tanong ni Attorney Reyes. Mabilis na pumasok sa isip ni Rafael ang isang pangalan, si Mr. Elizalde, ang matalik na kaibigan ng kanyang lolo sa ina, at ang taong tumulong sa kanyang ina na isulat ang testamentong iyon. Opo, sagot ni Rafael. Tawagan mo siya, utos ng abogado. Sabihin mong kailangan ng isang emergency unscheduled board meeting
Sabihin mong para ito sa kaligtasan ng kinabukasan ng kumpanya. Hiniram ni Rafael ang telepono ng sekretarya. Ginamit niya ang natitirang impluensya sa kanyang boses. Nagtagumpay siya. Ang pulong ay itinakda kinabukasan ng umaga. Kinabukasan, suot ang isang hiniram na barong mula kay Attorney Reyes na medyo maluwag sa kanya. Naglakad si Rafael papasok sa nagtataasang gusali ng De La Cruz Holdings, ang lugar na minsan niyang tinawag na kanyang tahanan. Ang mga security na dati sumasaludo sa kanya ay ngayon tinitingnan siya na may pagtataka. Dumiretso siya sa front desk. Ang receptionist, isang baguhan na hindi siya kilala, ay tiningnan siya ng may pagdududa. "Yes, sir. How may I help you?" Huminga ng malalim si Rafael. Wala na ang kaba. Wala na ang takot. Ang natitira na lang ay ang malamig na determinasyon ng isang taong wala nang maaaring iwalan pa. "Mayroon akong appointment," kalmado niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa elevator na papunta sa penthouse. Sa buong board of directors, ang special care facility kung saan dinala si Leah ay isang lugar na perpektong nagtatago ng kanyang tunay na kalikasan. Sa labas, ito ay isang magandang gusali na napapaligiran ng mga hardin, tila isang mamahaling retreat house. Ngunit sa loob, ang mga bintana ay may rehas, ang mga pinto ay laging nakalock, at ang bawat kilos ay binabantayan. Isa itong magandang kulungan. Sa unang 2 araw, si Leah ay halos hindi kumikilos. Ang kanyang katawan ay mahina, at ang kanyang espiritu ay durog. Ang imahe ni Rafael na walang magawa habang kinukuha siya ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pag-asa na kanyang naramdaman ay naging abo. Ngunit sa 3 araw, habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa loob. Isang sipa na puno ng buhay. Isang sipa na nagsasabing, "Lumaban ka, nanay." Ang sipa na yon ang gumising sa kanya. Hindi na siya ang babaeng naghihintay na iligtas. Isa siyang ina, at mayroon siyang ipinaglalaban. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig at matalas na galit. Gagamitin niya ang anumang nasa kanya para makalabas dito. Isang nurse na masungit, si Nurse Ratched, kung tawagin niya sa kanyang isip, ang laging nagbabantay sa kanya. Ang nurse na ito ang laging nagpapaalala sa kanya na sumunod lang sa patakaran. Isang araw, habang binibigyan siya nito ng gamot, sinimulan ni Leah ang kanyang plano. "Nurse," sabi niya, ang boses ay nanginginig at puno ng pekeng takot. "Pakiusap, tulungan ninyo ako. Natatakot ako para sa anak ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa akin dito." Tumingin sa kanya ang nurse nang walang interes. "Inumin mo na lang ang gamot mo. Yan ang makakabuti sa'yo." "Pero hindi ninyo naiintindihan." Umiyak si Leah. Sinisiguradong maririnig siya ng ibang nurse sa labas. "Pinipilit nila akong isuko ang anak ko. Si Don Alejandro, babayaran daw niya ako para mawala na lang. Ayoko. Ayoko." "Tumahimik ka nga," sita ng nurse, bahagyang nag-aalala na baka makagawa sila ng eksena. "Walang maniniwala sa'yo. Baliw ang tingin sa'yo ng lahat dito." "Kahit na baliw, alam ko ang totoo," sigaw ni Leah. "Alam kong may masama silang gagawin sa amin. Pakiusap, tulungan mo ako." Habang umiiyak at nagmamakaawa, ang kanyang isang kamay ay nasa ilalim ng kumot. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lumang MP3 player na ipinuslit ni Rosa sa kanyang bag. Isang bagay na hindi pinansin ng mga gwardiya dahil sa pag-aakalang sira na ito. Pinindot niya ang record button na matagal na niyang kinakapa. Ang boses ng nurse, ngayon ay may halong inis at pagbabanta, ay malinaw na pumasok sa mikropono. "Makinig ka, babae. Wala kang laban dito. Pag-aari ni Don Alejandro ang lugar na ito. Kung ako sa'yo, tatanggapin ko na lang ang alok niya. Mas mabuti nang maging mayamang baliw kaysa sa isang mahirap na baliw na walang anak."
Iyon na, ang pag-amin, ang ebidensya. Sa kabilang dako ng Maynila, sa penthouse boardroom ng De La Cruz Holdings, ang tensyon ay mas masahol pa sa isang funeral home. Lahat ng miyembro ng board ay naroon. Sa isang dulo ng mahabang lamesa, nakaupo si Don Alejandro, ang muka ay parang bato. Sa tabi niya, si Cassie, na pilit na ngumingiti ngunit ang mga mata ay puno ng kaba. Nang pumasok si Rafael, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang kanyang gusot na barong at pagod na itsura ay isang malaking kontradiksyon sa karangyaan ng silid. Anong ibig sabihin nito, Rafael? Ang unang bumasag sa katahimikan ay si Don Alejandro. Ang boses ay isang malamig na pagbabanta. Wala ka ng karapatan dito. May karapatan ako bilang isang taong may alam sa katotohanan. Kalmadong sagot ni Rafael. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board, lalo na kay Mr. Elizalde na tumango sa kanya ng bahagya. Nandito ako para iligtas ang kumpanyang ito mula sa isang malaking iskandalo na sisira sa pangalan ng De La Cruz magpakailanman, sabi ni Rafael. Isang mapanghamak na tawa ang kumawala kay Cassie. Anong pinagsasabi mo? Ikaw ang gumawa ng iskandalo. Binaliwala siya ni Rafael. May ipapakita ako sa inyo. Ikinabit niya ang isang USB sa malaking screen sa harap. Ang panonoodin ninyo ay isang recording mula sa opisina ni Don Alejandro. Kuha 9 na buwan na ang nakalipas. Bago pa man makapag-react si Don Alejandro, pinindot na ni Rafael ang play. Ang malinaw na imahe ni na Don Alejandro at Cassie ay lumabas sa screen. Ang kanilang pag-uusap tungkol sa sulat ni Leah ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang bawat salita, itapon mo, ibalik mo, he will never know, ay parang isang bombang sumabog. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga board members. Si Cassie ay namutla na parang isang multo. Si Don Alejandro ay napatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Patayin mo yan! Sigaw niya sa mga security, ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Rafael kay Cassie. Fraud, obstruction of correspondence. Iyan ay mga krimen, Cassandra, at ang paggamit ng impluensya para pilit na ikulong ang isang tao nang walang sapat na dahilan. Mas mabigat na kaso yan, Dad. Sa puntong iyon, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Attorney Ben Reyes at kasama niya, hindi lang ang mga pulis. Kasama niya si Leah Villanueva. Nakatayo si Leah, payat at maputla. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas. Sa likod niya ay si Rosa at si Mr. Elizalde na siyang tumulong kay Attorney Reyes na makuha ang release order para kay Leah base sa bagong ebidensya. Leah, bulong ni Rafael. Don Alejandro de la Cruz, sabi ni Attorney Reyes, ang boses ay malakas at formal. Cassandra Imperial, iniimbitahan namin kayo sa presinto para sagutin ang mga akusasyon ng illegal detention, coercion, at conspiracy. Ipinakita ni Leah ang MP3 player at meron din akong sariling ebidensya. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni na Don Alejandro at Cassie. Ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng pera, ay wala nang silbi sa harap ng malamig at hindi maikakailang katotohanan. Ang mga pulis ay nagsimulang lumapit sa kanila. Si Cassie ay napaiyak. Tito, do something! Ngunit si Don Alejandro ay nakatayo lang doon, nakatingin hindi sa mga pulis, kundi kay Rafael. Sa mga mata niya, nakita ni Rafael hindi lang galit, kundi pagkatalo. Ang hari ay tuluyan ng natanggalan ng korona. Habang isinasama na ng mga pulis ang dalawa, nagtama ang mga mata ni na Rafael at Leah mula sa magkabilang dulo ng silid. Walang salitang namutawi. Ngunit sa kanilang mga tingin, lahat ay nasabi na. Ang sakit, ang paglaban, ang pag-asa, at sa wakas, ang tagumpay. Ang pagtutuos ay tapos na. Ang digmaan ay napanalunan na. Ngunit alam nilang pareho na ang tunay na paghilom ay ngayon palang magsisimula.
Naglakad si Rafael palapit kay Leah. Hindi niya ito niyakap. Hindi niya ito hinawakan. Tinitigan lang niya ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga salitang hindi niya masabi. Pwede na ba? Tanong ni Leah. Ang boses ay mahina. Isang ngiti ang unti-unting sumisibol sa kanyang mga labi. Pwede na ba tayong umuwi? Ang sikat ng araw sa San Isidro ay iba. Hindi ito ang klase ng araw sa Makati na tila nagmamadali at tinutunaw ang aspalto. Dito, ang init ay may kasamang alat ng hangin mula sa dagat. Isang init na nang-aanyayang magpahinga sa lilim ng puno ng niyog. Ngunit para kay Rafael, ang init na ito ay isang pagbati. Isang paalala na siya ay gising, na siya ay buhay, at na siya ay nasa tamang lugar. 6 na buwan na ang lumipas. Nakatayo si Rafael sa isang scaffolding na gawa sa kawayan. Pinupukpok ang huling piraso ng yero sa bubong ng maliit nilang bahay. Ang dating suot niyang Italian suit ay napalitan na ng isang simpleng sando at shorts. Ang kanyang balat, na dati maputi ay may diyam, ay na ngayon kulay kayumanggi na dahil sa araw. Ang mga kamay niyang sanay sa paghawak ng lapis at blueprint ay ngayon may mga kalyo na dahil sa paghawak ng martilyo at pako. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at tiningnan ang kanyang gawa. Hindi ito isang skyscraper, hindi ito isang grandiosong mansyon. Isa lang itong maliit na bahay na bato, ngunit bawat pako, bawat tabla ay may bakas ng kanyang dugo at pawis. Para sa kanya, ito ang pinakamagandang istrukturang kanyang naitayo. Arkitekto o karpintero? Isang malambing na boses ang pumukaw sa kanya. Napangiti si Rafael nang makita si Leah na nakatayo sa ibaba, sa may lilim ng puno ng mangga. Sa mga bisig nito, mahimbing na natutulog ang isang munting anghel na nakabalot sa puting lampin. Bumaba si Rafael mula sa scaffolding at lumapit sa kanila. Pwede namang pareho. Sagot niya. Hinahalikan muna si Leah sa labi bago marahang hinaplos ang pisngi ng kanilang anak. Si Miguel, 1 buwan pa lang siya, ngunit ang mabilog niyang mga pisngi at ang hugis ng kanyang mga labi ay kamukhang-kamukha na ni Leah. Sa tuwing tinitingnan ni Rafael ang kanyang anak, isang pakiramdam ng pagiging buo ang bumabalot sa kanya, isang pakiramdam na hindi na niya kailangan pang hanapin ang kahit ano sa mundo. Mukhang napagod ang prinsipe natin sa kakapanood sa tatay niya, biro ni Leah. Manang-mana sa ina, mahilig matulog, ganting biro ni Rafael. Ang kanilang tawanan ay simple at magaan, isang tunog na unti-unti nang nagiging musika ng kanilang tahanan. Ang mga bangungot ng nakaraan ay naroon pa rin kung minsan, mga aninong bumabalik sa gabi. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw, sa bawat ngiti ni Leah at sa bawat paghikab ni Miguel, ang mga aninong yon ay unti-unting naglalaho. Si Don Alejandro ay nahatulan at kasalukuyang nag-aapela habang nasa ilalim ng house arrest. Ang kanyang imperyo ay pinamumunuan na ng board sa pangunguna ni Mr. Elizalde. Si Cassie naman ay umalis ng bansa matapos magpiyansa. Sila ay mga multo na lang sa isang buhay na matagal na nilang tinalikuran. Isang hapon, habang nagkakape sila sa kanilang munting balkonahe na tanawang dagat, isang kartero ang dumating at nag-abot ng isang sulat para kay Rafael. Galing ito sa opisina ni Attorney Reyes. Nang buksan niya ito, isang tseke at isang maikling liham ang laman. Rafael, basa niya sa sulat. Ayon sa isang maliit na sugnay sa testamento ng iyong ina, mayroon siyang inilaan na personal emergency fund para sa iyo na hiwalay sa kanyang mga shares. Hindi ito kayang galawin ng iyong ama. Hindi ito malaki kumpara sa dati mong buhay, ngunit sapat na para bigyan kayo ng isang komportableng simula. Gamitin mo ito ng may talino. Tinitigan nilang mag-asawa ang tseke. Ang halaga ay sapat para makabili sila ng lupa, makapagpatayo ng mas malaking bahay, o makapagsimula ng isang malaking negosyo. Sapat na para iwanan ang simpleng buhay na ito. Anong gagawin natin dito?
Tanong ni Rafael, nakatingin kay Leah. Ngumiti si Leah at hinawakan ang kanyang kamay. Naaalala mo ba ang mga bata rito, Rafael? Naglalakad sila ng 2 kilometro araw-araw para lang makapasok sa pinakamalapit na public school sa kabilang bayan. Tumingin si Rafael sa mga mata ng kanyang asawa at agad na naintindihan ang nasa isip nito. Ang pangarap na minsan na ring binuo ng kanyang ina. Isang maliit na paaralan, bulong ni Rafael. Tumango si Leah. Ang mga mata ay nagniningning. Isang maliit na paaralan dito sa San Isidro para sa mga batang tulad ng magiging anak natin. Hindi na nila kailangan pang pag-usapan. Ang kanilang mga puso ay iisa ang sinisigaw. Ang pera ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa isang bagay na mas malaki. Dapit hapon, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat, nag-iiwan ng mga kulay ginto at rosas sa kalangitan. Nakaupo silang tatlo sa buhanginan, sa dalampasigan kung saan unang humingi ng tawad si Rafael. Gising na si Miguel. Ang maliliit nitong mga mata ay nakatingin sa makulay na langit. Niyakap ni Rafael ang kanyang mag-ina. Ang ulo ni Leah ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang init ng katawan ni Miguel ay nasa kanyang mga braso. Inamoy niya ang buhok ni Leah, ang mabangong balat ng kanyang anak. Naalala niya ang mga toring gawa sa salamin sa Makati. Ang malamig na pakiramdam ng yaman. Ang bigat ng isang pangalan. Ang lahat ng yon ay parang isang panaginip na lang ngayon. Isang malayong panaginip. Ang katotohanan ay narito. Sa init ng yakap na ito, sa tunog ng mga alon, sa pangako ng bawat bagong umaga. Hindi ito nakasulat sa isang testamento. Hindi ito nakadeposito sa isang bangko. Ang yaman na ito, hawak-hawak niya. Ito, bulong niya, mas para sa kanyang sarili kaysa sa kanino man. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ni Leah at pagkatapos ay ang malambot na noo ni Miguel. Ito ang tunay kong yaman. Sa paglubog ng araw sa isang tahimik na dalampasigan sa San Isidro, ang isang maliit na pamilya ay nakaupo ng magkakasama. Ang kanilang bahay ay simple, ang kanilang buhay ay hindi marangya. Ngunit sa kanilang mga puso, taglay nila ang isang kayamanan ng hindi kayang bilhin ng pera at hindi kayang nakawin ng sinuman. Ang tahanan ay hindi isang lugar. Ito ay isang pakiramdam. At sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa gitna ng unos, sila ay nakauwi na. Sa pagtatapos ng kwento ni Rafael de la Cruz, malinaw na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa apelyido, mana o kapangyarihan, kundi sa tapang na harapin ang katotohanan at piliin ang tama. Mula sa pagkabigla sa muling pagkikita nila ni Leah Villanueva, isang buntis na babae na namumuhay sa hirap, unti-unting nabuksan ang mga sugat ng nakaraan at ang mga kasinungalingang itinayo ng sariling pamilya ni Rafael. Sa kanyang pakikipaglaban, hindi lamang niya hinarap ang ama at ang bulok na sistemang bumitag sa kanya, kundi pati ang sarili niyang mga takot at pagkukulang. Sa huli, ang kasamaan at panlilinlang ay bumagsak at ang mga nagtiis ng tahimik ay binigyan ng bagong simula. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang masasama ay mananagot sa kanilang gawa at ang mga nagmamahal ng totoo ay may gantimpalang hindi kayang bilhin ng pera, ang kapayapaan ng konsensya at buo ang pamilya. Bago tayo magpaalam, nais kong itanong sa inyo, kung kayo ang nasa kalagayan ni Rafael, kaya ba ninyong talikuran ang lahat para ipaglaban ang pamilya at katotohanan? Ano para sa inyo ang tunay na kahulugan ng kaligayahan? Maraming salamat sa patuloy ninyong pakikinig at pagsuporta. Kumusta kayo ngayon? Sana'y ligtas at maayos kayo at ang inyong mga mahal sa buhay. Huwag mag-atubiling magbahagi ng saloobin. Mahalaga sa akin ang bawat isa sa inyo.